lahat. Amen. So, hindi na rin po ako mag-history kasi nakapag-history na po si Pastor April kaninang exhortation. No? Ayan, so alam naman po natin kung ano ang sineselebrate po ng month of June. So, una po, ang ating kalayaan. Tama po ba? Amen. As a Filipinos. Yan, sabi nga po, doon po sa training namin yung F, kasi di ba F, Filipino. Napalitan na daw nga po ng P, Filipino. Bakit? Kasi ang mga Filipinos daw po ay pili na Pino pa. Amen. Yun ang sabi po nila. So yes, I agree po. Kayo po, do you believe that kayo po ay pili na Pino pa? Amen. Konti lang ang nag-email. So, ayan. CRFP. CRFP. Ayan, CRFP. Ayan po. And of course, yung isa po is month din po ng Father's Day. So, yun po. Pero, dahil mas malapit po yung kalayaan natin, kaya of course, yun po ang bungad natin ngayon. Amen? Hallelujah! Ayan. Talagang it is a confirmation from the Lord. Lahat po ng exhortation hanggang po sa kanina pa pong prayer talaga naman. Glory to God po. So, before we go po sa message ng Panginoon sa atin ngayon, we will all bow our heads and let's pray. Father, we praise you, we exalt you and magnify you this morning. We thank you for your presence. And Father, we ask you to bless, oh God, the preaching of your word, that may your truth, may your word, oh God, brings conviction in our hearts and realization, oh God, for the truth na yung kamanin ako, isuro kada kami itat nga bigat, yet maikan ni kadi ako iti value and the importance of iti ibagbagami or timakuna ako nga freedom or kalayaan nga agapo kinda. Thank you so much, oh God. This all we ask in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, kanina, who the Son sets free, he is free indeed. Diba? Sa John po yun, John 8. Pero ang message po ng Lord sa atin ngayon, free at last. From the book of Romans or Epistle of Romans chapter 6 verses 6 to 14 po. Sabi po dito, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, yung kinanta din po natin kanina. For he who has died has been freed from sin. Verse 8, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Amen. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. 11. Likewise, he also reckoned, or in as I research po, kung ano pong other words po ng recon is consider or account. Pero dito po sa NIV, recon po ang ginamit. Reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Amen and amen. So, alam po kilala na po natin ang epistle ng Romans. So, quick background lang din po. Author po nito is si Apostle Paul, chapter 1, verse 1. And the audience, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, that is in verse 7 in chapter 1. And yung date po, as I research po, and from the Bible that I'm using, sinabi po dito that during Christ, 56 during Christ, or AD 56. So, ang Rome, alam naman po natin na ang Rome is a big or great city or nation.
Alam naman po natin kung gaano sila kalupit, di po ba? Kung gaano nila tinatagabo. Mina, no kasanod ang tagtagabwen, dagiti tattao iti Diyos. When they idi isudamet iti ng captive ti Persia. Tama po ba so? Persia. So, nakaruda, di po ba? Di imagine, di ba, yung mga tax collectors, Jews sila, pero kumukolekta sila ng tax para sa Rome. Di po ba? So, kaya nga, adult manggurgura, kada dito nga tax collectors, like ni Matthew, ni Zacchaeus. O, dapat amuyo po, isudalan amok. At meron pa? Oh. Ayan po. So, ayan, si Paul po, hindi pa siya pumunta ng Rome when he wrote this epistle or letter sa mga Christians or called saints in Rome po. Pero dahil alam niya that sila po ay brothers and sisters niya in Christ, so meron siya yung personal na kumbaga concern and yung love po sa kanila. Yun nga po, itong epistle po ng Romans, nahati po sa dalawa. So yung first chapters na chapter 1, from chapter 1 to chapter 11, ito po ay about the doctrine po. Kasi ang Rome po, yun, nga, dahil marami din pong tao, andun ang Jews, Gentiles, maraming beliefs po, andito din yung law, yung grace, kaya nga po, doon pa lang sa una, talaga namang tinouch na po ni Paul about doctrine. And then, from chapter 12 to 16, ito naman po yung kung paano mabuhay or how to behave as a Christian po. So, pero sa atin po, itong message po ng Lord is nasa chapter 6 po. So, ayun. Meron lang po akong gustong ibigay na story, na itong story po, while I am doing my research also and searching kung ano ba yung pwedeng i-connect dito po sa message po ng Lord sa atin. Meron po akong nahanap na short story lang po sa internet. Ito po, sabi po dito, imagine a man born into slavery. He was raised and trained as a slave. So, kumbaga, yung taong yun, kumbaga, nasa iti pa naka slave, alipin, Tagabo sa Ilocano, alipin sa Tagalog po. So, ang kanyang paglaki, talagang na-trained na siya at napalaki na siya na alipin o Tagabo po sa Ilocano. So, yun lang po yung alam niyang trabaho o gawin. Naiintindihan po? Amen. So, tignan po natin yung picture. So, isang araw, he is put up for sale at a slave auction. So, naipan isu na itimesa nga auction or DJ ko paglakman. Okay. Tatlo nga rin makita ko suna as a slave, no? Ngem, ada itimesa, pero meron pong dumating na mabait, a kind man, na siya po yung nagtubos po sa kanya. And immediately, syempre, diba, kung sa sanlaan, kapag tubusin or kung tutubusin mo ang isang bagay, may papel para legal, diba? At saka meron kang panghahawakan. Tama po ba ako o mali? Tama. Ayan. So, ganun. Meron pong binigay nung lalaki na mabait na siya po yung bumili sa kanya ng papel para magsabi na siya ay hindi na alipin. Okay, amen. Or he is already a free man. Naintindihan po natin? Amen. Yan. So, kung tayo po yun, di ba, ano po yung
mararamdaman natin? Di ba matutuwa po tayo? Kasi, hindi mo kakilala. Sadyang mabait lang yung tao, pero tutubusin ka sa iyong pagkaalipin. Di ba? Sobrang tuwa ang mararamdaman po natin kung tayo po itong taong to. Tama po ba? Amen. So, of course, yung joy niya, he celebrates his freedom. So, talagang tumakbo siya sa mga maraming tao, talagang, alam niya yung, hinawagayway niya yung papel na naibigay sa kanya. At sabi niya, free at last! Free at last! Thank God I am free at last! Amen. So, yun nga. Pero yung lalaki or yung tao, yung master niya before, na siya ang nagdala sa kanya sa auction or tagipaglakwan, syempre nakita niya po lahat. So, syempre, aalis na siya, di ba? Pero immediately, yung tao na binili or tinubos nung mabait na tao, pumunta siya, tumakbo siya immediately dun sa master niya dati. At alam niyo po ba ang sabi niya dito? Sabi po nung master niya dati, "Man, you're free now." Sabi niya. Kumbaga, nawaya-wayaan ka. Kaang ka nga tagabon. Kuna na kajay. Han mo nga masapulin ti agtrabaho pa ikanyak. Kuna na. Ngem, kuna deto'y natubos nga tao, amok nga deti nga papel, ibagbaga na nga syakit na waya-wayaanin. I am already free. Kuna na. Ngem, kuna na. Iti lang amok nga ubrahin ket agbalin nga alipin or tagabong kuna na. So nga, I'm going to follow you and keep working for you. So yung master niya, of course, tuwang-tuwa, di ba? Kaya lang, it's so sad that the decision of this man na natubos, yung choice niya is a foolish choice. Do you agree with me po? Yes. Kasi natubos na po siya. If we put ourselves into his shoes, natubos ka na, pero gusto mo pa rin bumalik dahil yun po yung nakasanayan mong gawin or ginagawa, yun yung nakasanayan mong pamumuhay. Diba? So, okay, from hearing this story, maybe all of you sasabihin, oh, no way, narinig ko nga eh. Diba? No way, hindi yan mangyayari. Diba? Pero, again, so sad. The truth is, this happens all the time. Amen. Di po ba, mga kapatid? Sabi po ng Lord Jesus Christ, pinamis po niya ang freedom po sa lahat. Diba? Sa lahat ng pumipili sa Kanya or sa lahat ng pumipili to follow Him. Jesus or God promises freedom to them, to us. Amen po ba? Amen. Sabi po sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan. In John 8:36, therefore, if the Son makes you free, you shall free indeed. Amen po ba, mga kapatid? Kaya lang, again, so sad, nakakalungkot pong isipin at tanggapin na marami pong tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Diyos, Panginoon, yan, Savior, di po ba, mga kapatid, as their Lord and Savior. Kaya lang, bumabalik po sila sa dati, sa pagkaalipin nila sa kasalanan. Kaya nga, I believe that wala po dito sa pamilya ng Children Keepers na marami pong Kristiyano na hindi umuunlad ang kanilang spiritual life. Di po ba? Dahil nga, ito, alam nila na
ay anak na ng Lord. Pero dahil siguro sa takot, dahil siguro hindi na nila alam kung paano mabuhay, kung darating man ang mga struggle sa buhay, kaya bumabalik po sila sa dati nilang ginagawa. Dahil, yun nga, lack of truth, ignorant, yung pagiging ignorante. So makita po natin na, di ba, kasalanan po yun. Kapag we just stay na dito lang, tama na tinanggap ko ang Lord sa buhay ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Pero hindi natin, we are not using the freedom that God given us through our Lord Jesus Christ to soak ourselves in the truth. Para sana naman pagtuloy-tuloy yung kalayaan natin para mabuhay na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So sad, di po ba? Yes. Nakakalungkot. Siguro sa isip ninyo, ako kaya yun? Ikaw yun. Di ba? Amen. Yung buhay ng isang Kristiyano, nandun siya sa state of constant defeat and misery. Bakit? Di ba, mga kapatid? Pero, God wants us to know this morning and declare to each and every one of us na hindi po ito yung magiging storya ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba, mga kapatid? We have been set free by the Lord Jesus Christ. We have been eternally liberated from the power and penalty of sin. Do you believe, brothers and sisters? Yes, amen. Amen. So these verses show us exactly how to walk fully in that freedom that the Lord given to us. Amen? Actually po, dito po sa ito pong epistle po, talagang nag-shift po si Paul na he talks about freedom dito sa chapter 6 po, mga kapatid. Ayan. So that you know the freedom that we have, meron po tayong freedom to cry out to our Lord, to lift our voice para po sa ating Panginoon, para po sabihin, oh, I am free at last. Praise God Almighty, I am free. Amen po ba? Hindi yung Kristiyano ka nga, pero hindi mo nga alam kung nasaan ka. Hindi po ba? Ayan. So, this morning po, let us focus our hearts and minds dito po sa glorious truth that, yun nga, in verses 6 to 7 po, mga kapatid, makikita po natin dito yung kung paano tayo nabigyan ng kalayaan, babaen iti na aramida ni Apo Jesus E.J. Cross. Amen po ba? So, wala po itong mistake. This is unmistakably na dito po sabi yan, knowing this that our old man was crucified with Him. Amen? Truly po, that when the Lord Jesus Christ nailed on the cross, lahat po ng kasalanan, lahat ng mga naniwala at tumanggap po sa Kanya, yung mga kasalanan nila na ipako din sa cross. Amen po ba? At nung namatay ang ating Panginoon, yung old self, the sinful man or the sinful nature ng mga lahat ng tumanggap sa kanila, namatay din po iyon. Amen. That's right. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? And when He rose on the third day, diba, lahat ng mga naniniwala sa Kanya, nakipag arise damit kenkwana kakabsat. That's why tayo po, hindi na po yung old life ang pinagpapatuloy natin na isinasabuhay, kundi the new life that God has given us through the resurrection of His Son, our Lord Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo po ba ito or hindi? Actually, rine-refresh lang tayo ng Lord dito.
Yan, para upang sa ganon, hindi natin makalimutan yung kalayaan na binigay niya sa atin. Actually, may bayad po yun, yung freedom natin. Binili po yun ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Maybe, siguro, di ba, yung mga heroes, national heroes natin, they fought para po sa ating kalayaan bilang Pilipino, di ba? Nagbuwis sila ng buhay. Pero still, kahit ginawa nila yun, we're still in prison, di ba po ba? We are still slave sa kalooban po natin. Di ba? Walang totoong freedom. It is only the Lord Jesus Christ na nahanap natin yung totoong kalayaan sa bawat isa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Ayan, hallelujah. So, yun po, the power of sin, the penalty of sin, they are all broken at the cross po. Amen. Because of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed. Yun po yung pinangtubos po niya sa bawat isa sa atin. Yes, we are freed from we are washed from all our sins. Hindi lang washed, we are also freed. Diba? Nabuhay din po tayo. Amen po ba? Pero ang tanong, mga kapatid, totoo ba? Let's face it honestly, di ba? Totoo ba na yung old man natin, yung sinful nature natin, yung flesh natin, totoo ba na patay na? Oh, di ba? It feels parang buhay pa din, mga kapatid. Bakit kaya? Dahil nga po, mostly, or halos lahat ng mga mananampalataya, hindi po ginagawa kung ano po yung command ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 11, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Amen po ba, mga kapatid? We fail to take God at His word and consider ourselves truly dead to sin. Mahirap eh. Kaya nga may freedom. Di po ba? Ibang sa ibang mga bagay natin ginagamit yung kalayaan na bigay ng Lord sa atin kasi. Di ba, mga kapatid? Tama po ako? Yan. Hallelujah. Kumbaga, binibigyan natin ng permiso. Di ba? Yung old nature natin or yung sinful nature natin para mabuhay po ulit. Para i-rule po niya tayo ulit. Kasi ang akala natin, yun yung nakakapagpagaan sa atin. Kumbaga, JT, pag-alistuan tayo. But we are wrong po. Amen? Mas nalaglag anti pa nagbiag tayo, no agtultuloy tayo nga adda iti or adda ken ni Jesucristo. Amen po ba? No agtultuloy tayo nga aramaten DJ waya-waya nga inted na kanya tayo tapno agbiag nga makaayo ken kuana. Amen po ba? Ayan. Diba? Mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4 verses 20 to 24, in Colossians chapter 3 verse 9, in Galatians chapter 5 verse 24 po, lahat po ng ito, believers are called to live out in daily life what God has already declared to be true about us. Diba? Dati, yun nga po, galing po tayo dito. Diba? Pero, anong sabi po dito sa 4:22, but you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct,
the old man which grows corrupt according to deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Amen po ba? Ito yung gusto ng Lord na isa buhay po natin. Amen po ba? Yan, mga kapatid. So, yung result po ng pagkamatay natin with the Lord Jesus Christ, of course, ayun, yung the body or that the body sin might be destroyed. Kumbaga, yung buhay na makasalanan, nasira na po yun. Amen po ba? Ineffective na po yun. Hindi na po dapat nagrurul po yun sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Because yun nga, di ba, we have the new life, the new birth, nang dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, sabi po sa 5:17, 2 Corinthians 5:17, the old is gone and the new has come. Amen po ba? Hindi nyo yata alam. Huwag po kayong matulog. Kailangan po bigyan natin ng importansya po itong sinasabi ng Lord. Amen po ba? Ayan. Ayan. Kahit na, di ba, may mga arguments din. Pero walang magbabago, sinabi po ng Lord. Amen? Na kung ikaw ay anak ng Diyos, kailangan patay ka sa kasalanan. Kailangan na hindi ka alipin ng kasalanan. Yun ang sabi niya. So anuman pong argumento ang nag-a-arise, walang makapagbabago po nun. Kailangan yun ang gawin natin. Amen po ba? Mga kapatid, and you know, if we are children of God, of course, I believe that we are being filled with the Holy Spirit, and so it is not hard for us to live that freedom. Amen po ba? To live yung mga gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Yes po ba? Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So, kung sinabi ng Lord, malaya ka na, then malaya ka na, you have to isabuhay naman po natin yon. Amen? Ayan. At kailangan po na kung tayo po ay namatay na, yung old nature, yung sinful nature natin, ay namatay na with the Lord Jesus Christ, kailangan po na hindi na natin, yun yung sabi ko kanina, hindi na natin buhayin or hindi na tayo nagsiserve sa kasalanan. Amen, mga kapatid? Yun, sabi nga niya sa 1 Corinthians chapter 10:13, di ba, no temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Amen, mga kapatid? And we have to thank God dahil meron pong kalayaan, pinalaya po niya tayo sa kasalanan. Amen po ba? Pinalaya niya po tayo sa mga works ng enemy. Amen po ba? Pero bakit andyan naman ang temptation? Bakit andyan pa rin naman yung enemy? Bakit? Alam niyo po yun? Alam niyo po, andyan lang talaga yan. Okay? Hindi po yan mawawala. Kumbaga, magdadaanan din po natin yan. But, we overcome, di ba? Because we are overcomer. Kasi the Lord Jesus Christ, who is an overcomer, nasa sa atin po yun. Amen? Amen. Yeah, the anointing of the Holy Spirit of God is in us, working. Amen po, siya po yung tumutulong po sa atin upang sa ganon, nababago po tayo every day of our lives from glory to glory. Amen po ba? Kaya nga every day of our lives, meron po tayong choice na ginagawa. Mga kapatid, tama o mali? Amen. Ayan, kaya choice po natin kung yung kalayaan na binigay ng Panginoon, gagamitin natin upang patuloy na
mabuhay sa kasalanan o patuloy na gumawa ng mga bagay na gusto ng Panginoon. Nakalugod-lugod po sa Kanya. Amen po ba? And of course, yung result po ng pagkamatay po natin, we experience the true spiritual freedom. Amen po. Ayun, hallelujah. And of course, yung position natin, the truth of our position. Ang sabi po sa verse 8 to 10, yun, hindi ko na po ulitin para hindi na po masayang yung oras. So, nabasa naman na po natin kanina. So, dito po sa verse 8, pinapakita yung identity natin kay Kristo. Amen? Yeah, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Ang ganda, di po ba? Amen. Amen. Diba? Mga kapatid, kailangan po natin na intindihin na tayo po ay namatay with Christ. Amen? Hallelujah. And we live with Him. When He arrives, we arise with Him. And we live with Him. Of course, in living with Him, hindi pwedeng gagawa ka ng hindi mabuti. You know, maliit na kasalanan po yun sa Panginoon. Walang maliit, wala pong extra small, yan, extra large to XL, 3XL na kasalanan sa Panginoon. Lahat po yan kasalanan. At mapapansin po niya yun. Amen po ba? Yan. So, alam nyo, kung ano yung what affected the Lord Jesus Christ, we are also affected. Amen? Kung ano yung, kunyari, kung ano yung ginagawa natin, naapektahan din po ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Amen? Because we are one with Him. Amen? Mga kapatid, hallelujah, we are united with Him. We are united in His death, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi po ito myth, hindi po ito storya. This is facts. This is truth, mga kapatid. At of course, our Lord Jesus Christ is our perfect example. Diba? For us to live with freedom, mga kapatid. So the Lord Jesus Christ holds eternal permanent victory when He arise or when He resurrected on the third day. Amen, mga kapatid? Ayan. Kaya tayo din po, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi kasi mas malakas yung tawag ng laman. Kung ganun po, nabubuhay po tayo na karnal. Narinig ko yung sabi po ni Pastor Sherwin kanina, we are spiritual being. Amen? So kailangan na mabuhay tayo. We have to live and walk in the Spirit of the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen. We have to choose. We have to choose the freedom upang sa ganun magbigay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. We please God, mga kapatid, na mabuhay na ayon sa kagustuhan po niya. Amen? Yung prayer po kanina narinig ko from Pastor Lily that freedom is our total dependence po sa Panginoon. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. So yun po. Ano pong ikinakatakot po natin? Natatakot po ba tayo? O nare-realize po ba natin yung kalayaan na binigay po ng ating Panginoon sa atin? And of course po, dun po sa verses 11 to 14, yun, sabi po, ito po is yung what God has made possible for us.
Sabi niya, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So, it speaks of our reckoning or account or yung consider or consideration. Di po ba, mga kapatid? So, if it is true that we died with the Lord Jesus Christ, kailangan po na bigyan po natin, we must account ourselves to be dead to sin, mga kapatid. Yan. Ibig sabihin po na, yun, piliin po natin na umiwas sa mga bagay na hindi nakakapagbigay ng gloria sa Panginoon. Yan. Yung iwasan po natin yung mga bagay na or mabuhay sa kasalanan, na gumawa ng kasalanan. Pinalaya po tayo ng Panginoon para hindi po patuloy na mabuhay sa kasalanan. Pinalaya po tayo ng Panginoon upang sa ganon mabuhay tayo malayo sa kasalanan. Or hindi lang malayo, pero talagang total na wala sa kasalanan. Yun po yung dapat. Amen po ba? Pero I'm not perfect. Oh, di ba? Doon tayo magaling, di ba? But I am not perfect, Lord. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo, anak. Di ba? Amen. And also, it speaks yung surrendering or surrender to the Lord. Amen po ba? In verses 12 to 13, mga kapatid. Kaya nga sabi po sa Romans 12, di ba? 1-2 na this is the, di ba? Ano sabi? Nakalimutan ko. Prepare yourself. Okay, sabi po, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ano yun? To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing or acceptable to God. This is your true and proper worship. Amen. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God is, what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen po ba? Maliwanag po iyon. Amen? Hallelujah. O, hindi pa ba naririndi yung tenga nyo paulit-ulit, no, na sinasabi ng Lord? Hello! Amen. Di ba? Mga kapatid, this body is the instrument or the vessel of the Lord para po sa paggagamitan niya. Or yung prepare niya kung saan po niya gagamitin itong vessel na ito. Amen po ba? Amen. Kaya nga kailangan na meron yung surrendering po sa Kanya. And if we say surrender, wala po tayong iiwan. Lahat ibigay po natin sa Panginoon. Amen. At hayaan po natin. O yung kalayaan, yes Lord, binibigay ko yung kalayaan mo para gamitin mo ko. Amen po ba? And of course, yung tawag po ng Lord sa atin bilang His vessel, kailangan malaya din po tayo. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. And, ayun po. So, eto po. We are free by the power of God's powerful grace. Amen po ba? Yan. Hallelujah. We are free to live for God and free to say no to sin. Amen po. So ito po ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga. I believe that, it is my prayer na hindi lamang po ma-refresh tayo, ma-remind tayo, but it gives conviction and it will strike our hearts po, mga kapatid. Upang sa ganun yung freedom na binili niya, upang maibigay po niya sa bawat isa sa atin, gagamitin po natin yung kalayaan na yon upang i-please po siya, i-worship po siya, we soak ourselves to His Word and
yung prayer natin, yun po yung paggagamitan po natin yung freedom na binigay ng Lord. Sharing the gospel. Amen po ba? Helping the needy or to those who are in needs. Di po ba? Mahalin po natin yung kapwa natin, yung Amen. agape, love na walang kondisyon. Hindi po yung, kunti lang naman ito, maintindihan po ng Lord. Hindi po. Amen? Mga kapatid. So, yes po, ito po ang message ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen. We are, sabihin nga po natin, we are free at last. 1, 2, 3. We are free at last. Amen. Hallelujah. So, all glory belongs to our God alone po, mga kapatid. So, tawagin na rin po natin si Pastor Nalini.